Kasi alam mo sa paggagawa ng batas, importante kung sino nauna. Tapos na po ba kayo mag-interpolate dito? Pahingi Ay, ako di ng ba? ano nyo. Nasimulan ako, pero ayaw niya magpa-interpolate. Meron ba kayo hard copy? Hindi si Congressman O kaya soft copy na lang. Bigay ko na lang sa iyo. Ayaw na niya magpa-interpolate. Congressman Marcoleta yata yung tumayo raw. Okay naman kung wala akong tutulho dyan. Magaling naman si Congressman Marcoleta. Ang siguro nakita niya, natatanungin ko siya doon sa House Bill number 3. Bakit ka gumawa ng press statement? Ikaw ay veteranong congressman. Hindi ako maniniwala na magkakamali ka dyan. Bakit mo tatawagin House Bill number 3, yung House Bill number 96? Kung sinabi mo House Bill number 9, pwede pa mag-slip of the tongue yun, no? Yung 96 maging number 9. Bakit mo sinabi na na-amyenda na yung batas, na hindi pa pala na yung panukalang batas, na hindi pa na-amyenda? Bakit mo niloko? Yun ang tatanong ko sa kanya, na hindi niya masagot. Okay, Congressman, kayo po ibang ilan doon po sa mga mag-interpolate? Yes sir, nilalabas pa. Pang-apat ako eh. Nagsimula na ako. Siguro mga 50 yung mag-interpolate. Of course, we sinasabi namin na yung mga natanong na, hindi na dapat tanungin. Pero alam mo, bisa kasi kanya-kanyang punto yan eh. Kahit na natanong yan, iba ang anggulo niya. Saka yung kanyang interpretasyon ay mag-iiba at saka baka mas marami siyang alam doon sa issue na yan na kahit natatanong na yung kanyang paliwanag ay iba doon sa pinaliwanag nung naunang interpolate. Kaya dapat very liberal tayo rito sa pag-handle nitong period of interpolation. Kasi this is a complicated bill. Napaka-controversial. Dapat ito talagang maripaso at ma-review ng gusto. Congressman, simula pong naging hot topic ang RH Bill, marami na pong versions ang ino-offer ngayon na napalitaan na rin. Katanggap-tanggap po para sa inyong versions na RH Bill. For example, bigyan na lang ng insentibo yung mga pamilya po na konti lang yung anak nila, pag-aralin daw sa college. Ganun na lamang po kaysa sa ipatupad itong RH Bill. Siguro yan ang mga magandang pag-usapan, no? Hindi yung contraceptives, hindi yung mga condom. Mas magandang pag-usapan yan. Gayahin natin yung mga ibang bansa na gamitin natin yung mga incentives. So, education. Halimbawa, yung sex education, sabi nila, kulang daw ng sex education, hindi raw marunong magturo yung mga magulang. Dapat ibigay ito sa mga teacher. Eh, ang sabi ko naman, sino ang mas may damdamin pagdating sa kapakanan ng mga anak? Yung teacher ba o yung mga magulang? Mas maganda yung isang berta ninyo doon eh, na turuan yung mga magulang. Yung magulang ang turuan. Ang sabi ko, kung sa tingin nyo, kulang sa hindi marunong magturo yung mga magulang, yung magulang ang turuan natin. Kasi siyempre sila ang mga ngalaga, sila ang may simpatiya sa kapakanan ng mga anak. Saka sila ang tuwiran talagang nakakapag-communicate ang sila sa kanilang. At saka sabi ko rin, dapat ilagay sa biology yan. Ang gusto na isingit sa math, isingit sa history, makakagulo pa yan. Ako naman, andito na ako ngayon, public school ako. Yan, itinalakay namin sa biology, kahit paano nakasurvive kami. Okay kami. Kaya wala akong makikita dahilan kung bakit hindi natin babago. Sa biology kasi, dyan matatalakay yan with clinical objectivity. Pag sinabi mong sex education, biglang nagiging wild yung pag-iisip ng mga bata na titikil yung kanilang curiosity na hindi maganda yung pumapasok sa kanilang isipan. Pero pag yan ay biology, it becomes a science subject with clinical objectivity. Makikita mo anatomy ng tao, walang naghahagikikan dyan. Kasi, pero pag nilagyan mo ng title na sex education, hindi pa tinatalakay, medyo marumi na ang nagiging pag-iisip ng mga kabataan. Well, mga kaibigan, muli po natin babalikan ang ating tanawin. Si Congressman Rolly Gomez ng Parañaque, makalipas ng ilang pampala. Bayan.